Ang pangalan ko ay Lauren at ang pagbabahagi ng kwentong ito ay talagang nakakapanindig balahibo. Ito ay isang napaka-personal na karanasan na hindi ko pa naibabahagi sa sinumang malapit sa akin. Ngunit marahil ang paglalagay nito sa mga salita ay makakatulong sa akin na iproseso ang lahat. Noong nakaraang tag-init, tinanong ako ng aking kapatid at ng kanyang asawa kung maaari kong alagaan ang kanilang anak na si Ryan habang sila ay aalis para sa katapusan ng linggo. Si Ryan ay kakatapos lang maglabing-walo, isang matalino at mapag-isip na binata na laging kaaya-ayang kasama. Pumayag ako nang walang pag-aalinlangan. Iniisip na magiging tipikal na araw lang ito ng panunood ng mga pelikula, pagkain ng merienda at simpleng pag-uusap. Ang unang araw ay lumipas ng walang abala. Naglaan kami ni Ryan ng oras sa panonood ng isang comedy series. Nagtatawanan sa mga nakakatawang biro at nagbabalitaan. Normal ang lahat, ngunit hindi ko inaasahan kung gaano karami ang magbabago sa sumunod na araw. Tanghali na nang banggitin ni Ryan na lalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan. Natuwa ako na mapag-isa sa bahay sa loob ng ilang oras at nagpa siya kong mag-relax sa aking silid-tulugan na may pinto na medyo nakabukas. Nag-scroll ako sa social media saglit at pagkatapos ay nagpa siya akong manood ng isang bagay upang gumaan ang aking loob. Tila normal ang lahat at hindi man lang sumagi sa isip ko na baka bumalik ng maaga si Ryan. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Laking gulat ko nang makita si Ryan na nakatayo doon na may gulat na mukha. Lauren, nakalimutan ko ang aking mga susi. Mabilis niyang sabi, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng higit pa sa kanyang mga salita. Sa isang sandali, tila tumigil ang oras. Naramdaman ko ang pagkapula ng aking pisngi sa hiya habang nagmamadali akong takpan ang sarili ko. Naisip kong maglaho na lang. Ryan, dapat kumatok ka, sabi ko. Nangangatal ang boses. Ang kanyang tingin ay kinakabahang lumipat at umatras siya, bumubulong ng paghingi ng paumanhin. Pasensya na, sabi niya. Halos masyadong mahina bago siya tumalikod at umalis sa silid. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa awkward na katahimikan. Iniwasan ni Ryan na makita ang aking mga mata at nakaramdam ako ng tensyon sa hangin na wala doon dati. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa sala, nagpa siya kong harapin ang nangyari. Ryan, nagsimula ako ng maingat tungkol sa kanina. Kalimutan na lang natin, okay? Mabilis siyang tumango, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nababasa. Sige. Naisip ko na iyon na ang katapusan nito, ngunit ang pag-aalinlangan ay nanatili. Sa sumunod na mga araw, tila gumawa si Ryan ng mga dahilan para mas madalas na nasa paligid ko. Maliliit na hawak, mga matagal na tingin. Ang lahat ay tila kakaiba, ngunit mayroong isang hindi maitatangging koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. Isang gabi, habang naglilinis ako pagkatapos ng hapunan, lumapit sa akin si Ryan. Ang kanyang boses ay nag-aalinlangan, ngunit matatag. Lauren, maaari ba tayong mag-usap? Humarap ako sa kanya. Pinapatuyo ang aking mga kamay sa isang tuwalya. Siyempre, ano ang nasa isip mo? Hindi ko maalis sa isip ang nangyari. Inamin niya, namumula ang kanyang mga pisngi. Ryan, aksidente lang iyon, mabilis kong sabi. Walang dahilan para pag-isipan iyon. Hindi lang iyon, sabi niya, humakbang papalapit. Iba ang pakiramdam ko kapag nasa paligid kita. Pakiramdam ko ay maaari akong makipag-usap sa iyo tungkol sa kahit ano. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ko. Hindi ako sigurado kung paano tutugon, kaya nanatili akong tahimik, umaasa na magsasabi pa siya. Ikaw ay isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan, patuloy niya, at sa tingin ko ay may nararamdaman akong higit pa sa iyon.
Ang kanyang pag-amin ay nagpamanhid sa akin. Si Ryan ay ang aking pamangkin at ang pag-iisip ng anumang higit pa sa pagmamahal ng pamilya ay hindi maiisip. Ngunit habang nakatayo siya doon, mahina at tapat, hindi ko maikakaila ang pagkahila na naramdaman ko. Hindi ito tama at gayon paman, hindi ko ito maaring balewalain. Ryan, sabi ko ng mahina, hindi ito maaring mangyari. Pamilya kita. Alam ko, sagot niya, basag ang boses. Pero hindi pa ako nakaramdam ng ganito dati. Inilagay ko ang isang kamay sa kanyang balikat. Sinusubukang patatagin kaming dalawa. Kailangan nating magtakda ng mga hangganan. Anuman ang nararamdaman mo, hindi ito isang bagay na maaari nating gawin. Sa kabila ng aming pag-uusap, ang tensyon sa pagitan namin ay hindi nawala. Ang presensya ni Ryan ay naging isang patuloy na paalala ng mga komplikadong emosyon na umiikot sa loob ko. Sinubukan kong mag-focus sa sarili kong buhay, ngunit ang kanyang mga mensahe at pagbisita ay nagpatuloy. Isang gabi, nakatanggap ako ng text mula kay Ryan. Maari ba akong pumunta? Kailangan kong mag-usap. Nag-alinlangan ako, ngunit sumagot ako, sige, kailan? Nang dumating siya, seryoso ang kanyang ekspresyon. Lauren, nagsimula siya, alam kong sinabi mong hindi ito tama, pero hindi ko maalis sa isip ang tungkol sa iyo. Pinaparamdam mo sa akin na naiintindihan ako sa paraang wala ng iba pang nakagawa. Ryan, sabi ko ng matatag, hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto natin. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama. Kung gayon, bakit pakiramdam ko ay napakatotoo nito? Tanong niya, puno ng pagkadismaya ang kanyang boses. Wala akong sagot. Ang totoo, hindi ko alam kung bakit. Ngunit alam kong hindi namin maaaring hayaan ang mga damdaming ito na manakop. Sa paglipas ng panahon, nagawa naming panatilihin ang kaayusan, ngunit bawat pagtatagpo ng mata, bawat sandali na magkasama, ay tila may kuryente. Pinilit ako ng katapatan ni Ryan na harapin ang sarili kong damdamin. Mga damdamin na hindi pa ako handang aminin. Matagal nang naging masikip ang aking kasal. Ang aking asawa na si Mark ay madalas na malayo at ang kanyang atensyon ay nauubos sa trabaho. Ang emosyonal na kawalan na naramdaman ko sa kanya ay lalo lang nagpakomplikado sa aking koneksyon kay Ryan. Isang gabi, pagkatapos umalis ni Mark para sa isang business trip, nag-text ulit si Ryan. Kailangan kitang makita. Sumagot ako, hindi ngayon. Masyadong komplikado. Agad siyang sumagot, pakiusap, mananatili akong malayo. Kailangan ko lang makipag-usap. Laban sa aking mas mahusay na paghuhusga, pumayag ako. Nang dumating si Ryan, tumayo siya sa pinto. Nag-aalinlangan, ngunit determinado. Ayaw kong gawing mas mahirap ang mga bagay para sa iyo, sabi niya. Ngunit hindi ko maaaring magpanggap na wala akong pakialam. Napabuntong hininga ako, tumabi upang papasukin siya. Ryan, napagdaanan na natin ito. Alam ko, sabi niya, matatag ang boses, ngunit karapat dapat kang maging masaya. At nakikita ko na hindi ka masaya. Tumagos sa akin ang kanyang mga salita. Hindi siya mali. Ang aking kasal ay naging isang walang laman na lalagyan at ang presensya ni Ryan ay pumuno sa isang kawalan na hindi ko man lang napagtanto na naroon. Ngunit ang pag-amin doon ay parang pagtawid sa isang linya na hindi ko na mababawi. Ryan, hindi ito tungkol sa kung ano ang karapat-dapat ako. Sabi ko, ito ay tungkol sa kung ano ang tama. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong kalungkutan at pag-unawa. Kailangan ko lang malaman mo kung ano ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng gabing iyon, nagpa siya akong mag-focus sa pag-aayos ng aking kasal. Nagplano kami ni Mark ng isang weekend getaway upang magkabalikan, ngunit ang distansya sa pagitan namin ay tila hindi malampasan. Bawat pagtatangka sa pag-uusap ay walang saysay at nahuli ko ang sarili ko na nag-iisip kay Ryan
nang higit pa sa gusto kong aminin. Sa oras na bumalik kami sa bahay, alam kong may kailangang magbago. Hindi ako maaaring manatiling nabubuhay sa pagitan ng aking mga responsibilidad at ng aking mga emosyon. Sa huli, nakahanap kami ni Ryan ng paraan upang mapanatili ang aming koneksyon ng hindi tumatawid sa mga hangganan. Ang aming pagiging malapit ay nanatiling matatag, ngunit pareho kaming alam kung saan nakaguhit ang linya. Hindi ito madali, ngunit kinakailangan.